12:08 Thursday, January 18, 2024. Buwisit, ang dami kong sinabi kanina. Putol, palpak yung video. Buwisit. Nakadaldal na tayo ng napakarami. Awit. Sayang yung laway ko. Buwisit na yan. Okay, ito yung sinasabi ko eh. Nakakaumid balikan yung sinabi. Okay, kahapon balik na naman tayo ng kwento. Kahapon maguldon sa Bagtas. So magkukwento muna tayo before tayo mag-enter sa mga matataas na pag-uusapan. So kahapon binuburyo ko doon sa bahay. So dami. At naririnig ko pinagkakakitaan nila ako doon. Nagpapaambon ng pera doon sa Bagtas kasi ginagawang sideline yung pananarantado sa akin. Kasi nga binabayaran nila yung mga tao doon. So parang ginawang hanap buhay yung tayo doon, ginawa tayong hanap buhay ng mga gago. So binuryo nila ako ng binuryo doon ilang araw. Tapos eto na ulit, nagkaka-hypertension na tayo. So na-hyper na ako kahapon. Isang setup na malaki na sundot ang ginawa ng mga gagong doon. So merong nagiinuman na agad doon. Alam kong isang setup na yun kasi alam ko yung galawan nun. Kasi pagka nakita nila doon sa satellite na, kasi nakikita nila ako, monitor nila yung katawan ko. Nakita na nila yun, pagka hina-hyper na ako, susundot na sila ng isang palapas. So may nagiinuman na, binuwisit ako ng binuwisit. Hindi ako makabuelta, napakaraming, 4 sila doon. Doon lang sa kabila. Sabi ko kung meron lang akong ebidensya na pwedeng panghawakan, siguro kahit akong umpisahan ko yung gulo na yun, wala problema sa akin. Madali lang mag-umpisa ng gulo, pero tagal ko nang kinalimutan yun. Pero eto na naman ulit, binabalikan na naman natin yun. So may nag-set up sa akin doon, pinakakagat ako, binibuisit nga ako doon eh. Kasi nakikita ko sila doon sa, nakikita nila doon sa cellphone, may pinapanood sila doon sa cellphone na alam nila yung nangyayari doon sa loob ng bahay. Alam nila yung ginagawa ko doon sa loob ng bahay. So, tingnan natin, baka mag-off naman to. At pinaglalaruan nila ako mabuti doon gamit yung satellite na yan. So tama yung hinala natin, yung link ng satellites na yon nakakonect sa cellphone. So ang ginawa ng mga gagong to, yung link na yon binigay sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga tao doon, sa mga publiko, para ipababoy ako, para babuyin ako ng babuyin dito. So ang gagawin na lang doon, at mag-aabang na lang, aabangan ako. Pagkatapos noon, isang sambot, babaligtarin na nila yon. Kaya nga sabi ko, kailangan ko sana ng gamit kahit isa, para kahit paano, kahit gaano kadami yan, walang problema doon. So ang ginawa natin kahapon, kinuna natin ng video yung mga gagong yun. Nakuha natin ng video, pinasa ko dito sa Cavite, sa mga tropa natin sa Debate, dito sa may dyan, sa mga General Trias, sa Pasong Amatile, dun sa 13, sa group. So
So maya maya nagpulasan. So, huling-huli. Kumbaga mahuhuli mo na meron silang ginagawang di maganda doon. Na isang diskarte, isang setup na ginagawa nila. So ayun, maghapon akong parang wala akong ganang kumain kasi hyper nga eh. Pag na-hyper ako, nawawala na akong ganang kumain. Parang hindi ko malasa, parang hinihingal ako. Ito, hinihingal ako pagka ganun, yung pagka nakikita na nilang parang hingal ako. Ayan, dyan sila dumadaan. Nakikita nila yun. So pina-verify natin yung mga yon. Sabi sa akin, mga naririnig ko lang sa labas, mga pulis daw. Naririnig ko yon doon sa labas. O sundalo daw, mga sundalo daw. So hindi natin alam kung anong mga plano. Kasi kahapon, gumawa tayo ng gospel tungkol sa mga antikristo, sa mga antichrist. So yung antichrist na yon, ginawa natin example si Duterte doon, yung lightning effect niya. So ang ginawa ko doon, ayun, sabi na gagawa ng isang setup to eh, isang sundot. So ang ginawa doon, yun na nga, nagpadala ng tao doon. Kasi kaya minsan ayokong gumawa ng aral. Minsan kasi yung nag-hypertension ako tapos meron pang mga gagong to sa paligid ko na gumugulo sa akin. So concentrated ako sa gospel kasi hindi ka pwedeng magkamali doon. Hindi ka pwedeng sumablay ng sulat. Kasi once na sumablay ka ng sulat doon, masisilip yun at sasablay ka doon sa aral. So dapat perfect lahat yung gawa mo. Dapat connected. So yun. So ang ginawa natin, pinakalat yung gospel na yun. Pinakalat natin sa social media, pinakalat natin sa group ng Cavite, sa Tansa o saan-saan, sa Maynila, nationwide, sa Mindanao. Tapos kumontak tayo ng mga tropa na sa ibang bansa. So sabi ko yung gospel na yon, yung antichrist na gospel ipabasa sa mga masonry, sa leaders ng mga masonry. So pag nabasa nila yung mga ng leaders ng matataas na pulong sa taas, sabi ko kanina, ano ba yung sinabi ko? I think this is one of your guy, one of your own. Ito si Duterte. Bago ka makipagtalo sa akin, ipabasa mo muna to sa leaders, pinakamataas na leaders ng mga mason. Pagka kukunin ko yung akin, kukunin ko yung mga armies ko. Yun ang sabi ko doon. Ang yabang ni Jan eh, no? Sobrang yabang ko talaga, putang ina. Napapansin ko rin yun. Hindi yun yabang, kundi yun totoo, yun yung sinasabi ko. So sana mabasa na yun doon. Kasi eto na nga yung topic natin tungkol sa mga humahawak sa buong mundo. So noon nga nung nandun tayo sa Camp Aguinaldo, tagal na,
ah, pinag-iinitan na tayo doon, matagal na. Wala naman kasi akong alam doon sa, wala akong kaalam-alam na ganun yung sistema sa loob ng kampo na, na napag-initan tayo doon nang wala naman akong alam. Basta ang sa akin, maingay din kasi ako eh. Lahat ng maiingay doon kasama ko sa kampo. Lahat ng mga lahat ng mga pasaway siguro nandoon kasama ko. So, siguro baka kasama rin ako napag-initan doon. Kasi ako yata yung pinakamaingay doon, wait. Hindi naman siguro kasi marami din silang maingay doon. So napag-initan tayo doon kasi nga yung kabrad ng airpot ko na dating daan, napag-initan din daw doon. Yun nga, yung kinuwento ko sa inyo dati na kinuwento ko sa inyo dati na yung tungkol nga sa mga dating daan doon, napapag-initan. So kaya tuloy baka siguro nadamay na rin ako doon kasi yung airpot ko dating daan, baka nadamay din ako doon. So ito pang isa, so pinatira tayo doon sa tropa natin na sundalo. So wala akong kaalam-alam noon na meron na palang hidden agenda doon sa loob ng kampo na pinatitira tayo. Wala akong alam doon kasi alam ko si Airpat din nandun sa Biluna na pag-initan yon. So nag-optional retirement yun kaya napaaga ng retirement yun. So napag-initan din siya. Ako naman na wala akong kamuwang-muwang, napasama na rin ako. So ano bang topic natin ngayon is about Mason. About world order o new world order. So sa bawat ahensya makikita nyo may mga masonry na nakalagay. So meron dito mga politiko dito, may mga nakatatak na mga masonry, yung sa mga logo ng mga masonry. So yung masonry is using God. They use God para dun sa grupo na yun. Kaya may G yun sa gitna is because of God. So ang isa sa mga masonry, ang pagkakaalam ko ito ay tawag nito, nagpapagalaw sa buong mundo. Parang isang malaking grupo na nagpapatupad ng batas sa buong mundo. So bawat Amerika, hindi natin alam sa China kung meron din, kung meron dito sa iba't ibang bansa. Kaya nga New World Order na nagpapagalaw sa buong mundo. Sa Amerika, lalo na sa Amerika. So sabi ko doon sa kanya, bago ka makipagtalo sa akin, ipabasa mo muna tong documentary ko doon sa pinakamataas na leaders ng mga masonry. So para makuha natin yung yung impluwensya natin na makuha natin yung sa Diyos. So dun sa ginawa natin yon, ayun, nataranta na, praning yung mga gagong to. So napakalaki ng tawag nito, yung mga bagay na to. Kasi hindi naman siguro sa buong mundo at sa buong kultura,
tawag nito, history. Mula pa nung kanununuan, eto na yun. Nung pagkatapos ni Jesus, nung lumabas si Jesus, nung pa sa pinakanununuan before Christ, bago pa si Kristo, ando na yung Diyos na nagpapatupad sa bansa. So wala pang population nun. So iilan pa lang. So paano mo masasabing ito, bibigyan kita ng example paano naging madami ang tao, bakit ang isa naging madami. So ilan ang naging syudad natin dito, ilan ang naging city. So pag tinawag na city ang isang lugar, ibig sabihin dumadami ang tao doon, di ba? So pag ang isang lugar naging syudad, ibig sabihin populated ng tao yun. So ilang syudad ang nabuo sa buong iba't ibang bansa. So hindi na tinawag na province kasi naging syudad na siya. So once na tinawag kang syudad, ibig sabihin dumadami ang tao. So magbilang tayo ng pabalik, ilan syudad dati meron tayo. Doon pa sa kanununuan natin. Hindi ba puro damo lang yan? Puro mga puno-puno lang yan, puro. So ito yung sinasabi ko sa inyo na before pa magkaroon ng civilization noon, meron ng Diyos na sinusunod ng tao noon. Nakakuha nyo? Meron ng Diyos silang pinatutupad noong unang panahon. So ito na yung sinasabi natin na tawag dito yung dumating na yung panahon na ni Jesucristo. So doon na yung pagbibigay ng katotohanan. Tapos pagkatapos nun, nawala si Jesus, ang gumalaw na ay ang mga grupo na ni Jesus. So example of this, yung mga Catholic na tinatawag ng mga Jesuit, ewan ko, part din ng mga masonry ang mga Catholic. Then yung mga Illuminati or sa Israel. So sa bawat lugar dito, sa bawat lugar, iba't ibang panig ng bansa, hindi ko naman sinabi na lahat. So may part doon na makikita nyo yung tatak ng masonry logo. So ibig sabihin nyo, isa yung organization about God na nagpapatupad sa buong mundo. So ano ang ginawa natin dito? Ang sabi ko kahapon, eto na yung tao nyo, Kengkoy. Bago ka makipag-argumento sa akin, pabasa mo to doon sa pinaka-leader nyo sa taas. Kasi kailangan, hindi ko naman sinabi na kailangan ko ng rito. Hindi kailangan, papartihin natin yung armies na dapat sa Diyos na kay Jesus. Kasi pag kay Jesus, akin yun. Kasi ako nagpatupad nito, di ba? Ng lahat ng katotohanan na to. Sabi nga ni Jesus noon, mas matindi pa ang gagawin nyo sa akin bukod dito. Yun ang sabi sa Biblia. Mas higit pa dito ang gagawin nyo sa akin. Ang gagawin nyo sa ginawa ko. Mas higit pa dito ang gagawin nyo sa ginawa niya. So, ano ang kahalagahan nito para sa atin? Kasi may kung totoo ng mga sundalo yon o mga pulis yun, may nagpadala sa akin doon ng mga itong actor natin sa Lightning, itong bida natin sa Lightning, baka nagpadala ng mga pulis o mga sundalo
Contact na ako doon sa tropa natin sa pinakamataas. Kaya pinababasa ko yon sa taas para masuportahan tayo dito. So, ang nagpapatupad sa buong mundo at buong ahensya, NBI, police, sundalo, may mga logo sila doon. Saan sila under? Saan sila naka-under? Hindi dito sa organization. So ano ang nagawa natin sa buong mundo? Ano ang mga sirs, mga generals, mga admiral, mga commodore, mga battalion generals? Ano po ang nagawa natin sa buong mundo? Kasi maraming pinadadala sa akin dito ng mga siraulo. So kailangan ko kahit paano naman ng konting gamit. Kung ano ang ginawa natin sa buong mundo. Kasi napakarami niyan. Kung akong mag-isa at ilan ba yun? Kasi hindi naman ako si Jackie Chan, si Bruce Lee, Fernando, Lito Lapid, Rude, si George. Hindi ako yun. Hindi ako magaling dun. Kailangan ko ng konting gamit man lang dito na pwede kong iputok. Kasi hindi na ako ganun kalakas na. Kasi napakarami nitong pinadadala sa akin dito mga sirs. Sinasabi ko lang sa inyo. Siraulo to mga putang inan to. Gusto akong balibaligtarin dito sa Cavite. Iniisip ko naman na itong ginagawa nila, itong pangingengkoy na ginagawa nila, ano ba ang dating sa inyo nito? Ano ang kahalagahan na ibinigay ko sa inyo dito sa ginagawang kengkoy ng mga putang ina to? Ano bang halaga nun? Mga sirs, mga generals, may mga matataas na pwesto sa hukuman, mga judge, o isa na si Lightning, isang judge si Lightning. So anong nagawa natin sa buong mundo dito? So sana pag nabasa, sana merong makabasa na yung mga tropa doon sa taas. Kasi pinakakalat ko na yun. So pagkakalat nun, once na nagsabi sila ng order sa inyo, sana dumating dito yung order na yun. Galing to sa ang pagkakaalam ko is Mason is parang head sa Israel or sa Amerika. So ito yung peacemaker natin sa buong mundo. So ang Amerika ginawang peacemaker, ang tinatawag na peacemaker, kasi siya lang nagpatahimik sa buong mundo. Kaya tinawag siyang peacemaker. So nakasulat sa Biblia kung ano yung peacemaker. God bless sa mga peacemaker. Yun ang sabi sa Biblia. So I'm not against sa mga peacemaker na mga kung meron man. So ang akin lang, mabasa nila yon. Pag nabasa nila yon, siguro gagawin nila yung tama para doon. Kasi marami ng luko-luko dito sa Cavite at Awit. Ginagawang kengko yung mga ginawa natin dito. So ginawa nila, gumamit ng mga bata, gumamit ng kung ano-ano para lang gawing katatawanan yung isang mahalagang bagay na ginawa natin.
So kung ikaw, o sabihin na natin, general ka, nagpatumba ka ng isang malaking sindikato o isang karangalan para sa bansa, tapos ginawa kang kengkoy ng mga putang inan to, ginawa ka lang kengkoy ng mga basurang to, itong mga ginamit nila, kunyari isang basura lang na walang kwenta sa isang bansa, na ikaw may ginawa kang karangalan sa bansa, ginawa kang kengkoy dito, anong karapat dapat ba nating ipatupad ang ganung bagay sa ating bansa? Karapat dapat ba nating igawin ang isang bagay ganun na ganun sa isang bansa? O kung ikaw, yung sinabi ko nga na ikaw na general, napakalaki ng ginawa mo sa bansa, naging peacemaker ka, tapos ginawa ka lang kengkoy ng mga gagong to. Ano ang impact nun? Anong magiging mangyayari nun? Kundi mababaligtad ka lang. Kung ano yung ginawa mo mabuti, mababaligtad yun sa isang basura. At ito ang ginagawa ng mga putang ina to. Kasi kanina yung mga 105.9 FM, mga taga Las Piñas yata, sa Las Piñas daw yan so connected sila dito sa Cavite. So most of the time na andun, napapagkwentuhan tayo, minsan inuurat tayo, binuburyo tayo, pero okay lang, parang natatawa lang din ako. So ang problema dito, mahirap pagtakpan, kasi ang gagawin ng mga gagong demonyong to, pagtakpan yung isang bagay na hindi nila kayang pigilan. So ang tansya ko rito, baka kako may nagtayo dito sa Pilipinas na isang organisado na related sa akin. Sabi ko nga, hindi naman ako madamot, inyo yan, ang akin. Kung ano lang yung inyo, huwag nyo lang gagamitin yung pangalan ko, kasi may pinagkakasunduan tayo. So ang tansya ko lang, kasi may narinig ako na makikilala raw. Kilala naman ako kahit saan, kahit sa ibang bansa kilala tayo, kahit dito, kahit sa Maynila, kahit saan kilala naman tayo, kahit saan. Ang mahirap nito, baka siguro merong isang grupo na gumaya sa akin na nagre-representante sa ibang bansa na gamit ang kapangyarihan to. So parang ang gagawin ng gagong to ay gawin akong tarantado rito, gawin akong sira-sira ulo rito, para sila ang mag-represent doon. Wala naman, sabi ko, hindi ko naman kailangan yun. Binibigay ko nga sa inyo Pero wag nyo lang gagamitin kung anong impluwensya ang meron ako, kung ano ang pangalan na meron ako. Kasi may pinagkakasunduan tayo bago nyo mahawakan ang lahat ng meron ako. Nakuha nyo yun. Yun ang kasunduan na sinabi ko. Kaya magtayo kayo dito sa bansa, dyan sa gobyerno, itayo nyo, walang problema dun. Huwag nyo lang gagamitin ang pangalan ko, kasi napakabigat na ginawa nyo akong trapo-trapo dito, ginawa nyo akong tarantado rito, tapos gagamitin nyo ang pangalan ko. Masira ulo ba kayo? So may pinagkakasunduan tayo, pinasusulat ko yun sa libro at pinakakalat ko yun, para habang buhay yun ang kasunduan ko. Walang matitira doon, kasi habang buhay nga pinapapatay ko lahat ng mga demonyo. Habang buhay na kasunduan yun. Walang matitirang demonyo dito sigurado.
So bago nyo magamit yung pangalan na yun, ubos na mga demonyo yun. Yun ang kasunduan. Diba? So walang matitira doon kahit isa. Okay mga sirs, kanina kasi tinatamad na ako kanina gumawa ko, kakadadaldal ko, hindi ko na malayan na nakatigil pala yung video. Kaya tuloy ayun, nawalan ako ng gana. O nga pala, pakiimbestigahan nyo yun yung nangyari noon dyan sa Camp Aguinaldo, kasi napag-initan nga ako doon at pinapapatay nga tayo dito sa, wala naman akong alam noon, pinatitira siguro tayo dito sa tropa ko. Ronald Mendez, army, isang army dyan sa Camp Aguinaldo. So ngayon ko lang iimbestigahan sa inyo kung ano yung motibo ng taong to, bakit niya nagawa sa akin yun. Kasi binabati ko siya kasi ang tagal ko na siyang di nakita noon. So lumapit ako sa kanya, sasagasaan pa ako, putang ina. So nagtaka ako, nagulat naman ako, talagang nagulat ako dun sa ginawa ng tao. So alamin nyo mabuti, pinaiimbestigahan ko sa inyo sino-sino ang magkakakuntsaba na yun, o yung may alam doon, sino-sino ang may mga kasi alam ko napakatagal na nito napag-initan ako na wala akong kaalam-alam na napakatagal ko na palang pinaglalaruan. So wala akong maisip pa. So doon sa action na yun, doon sa tragedy na yun, na baka doon makakuha tayo ng tips sino-sino mga to, makuha na natin, makakuha tayo ng mga lead na pwede nating malaman kung sino ba may utak dito, kasi napakatagal na nito. So yung mga napag-initan dyan sa dating daan, kasi nga yung tatay ko nga ganun napag-initan yun, ganyan pati ako nadamay. So tayo na isang batang isip kasi tayo, putang na, sa mga doon sa Camp Aguinaldo, kami mga batang isip kami doon, mga larong bata kasi kami doon, wala kaming pakialam kasi mga bata nga, diba? So hindi ko naman alam na mapupunta tayo sa ganitong genre, na hindi ko naman pinangarap na mapunta dito na gantong kataas na level. So, hindi ko pinangarap to mga sirs. Nagkataon na kailangan kong gawin ng bagay na to, kasi babawiin ko lang yung akin, babawiin ko lang kung anong karangalan na meron ako, babawiin ko lang kung ano yung dapat na meron ako. So mga sirs, generals, NBI, mga director, mga admiral, commodore, isampal nyo sa kanila kung anong nagawa ko sa nagawa nila, kung anong nagawa ko sa nagawa mo sa pwesto mo, anong nagawa mo sa pwesto mo, anong nagawa ko sa buong mundo, anong nagawa ko sa bansa. So kahit paano naman siguro kahit paano marami naman kayong machine gun dyan. So putang na, kung 1,000 machine gun meron kayo dyan, padalan nyo ako ng isa. So kahit paano makaputok ako dito sa isang batalyon na pinabadadala sa akin dito. Ang dami nito. Hindi naman tayo, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo si Bruce Lee, hindi nga tayo marunong
makipagtadyakan eh. So kahit pa paano pang self defense tayo sa mga demonyo to. At naririnig ko dito may mga dating na ewan ko kung anong ginagawa ng mga gagon to. Ang kanila, ang akin lang. Huwag silang makikialam kung anong sa akin. Tapos nang naipagtanggol ko na sila noon, tapos na ang trabaho ko sa kanila. Yung akin naman ngayon. So dito main yata dito sa, kasi dito napapunta dati mga mason ata yon yung pinagserba namin ni Chief Muday dyan sa NMDC Naval. So, kilala nyo ako dyan sa NMDC Navy sa Bonifacio, kampo ng Bonifacio. Mga kasama ko dyan sila Chief Muday, Chief Grifaldon, mga nakalimutan ko na iba, yung matanda doon na may hawak ng mga computers doon, pati yung mga official doon. So siguro naman matatandaan nyo ako. So nagpunta kami dito sa Salinas, ako yung tagaluto nyo, nag-barbecue ako doon. Ako yung nagtimpla ng barbecue nyo, nasabi nyo maanghang. Ako yun. Nasabi nyo masarap nga raw, diba? Talent. So ako lahat yun. Ako yung pasaway doon na nagbabasketball. Ako lahat yun. So hindi nyo ako, so iniwan nyo ako sa 6x. Hindi ko naman sinasadya na meron pala akong mission dito. Yung isang batalyon yung mga tawag natin ng mga special forces, mga SWAG, NAVSOG, mga Recon, Armies, SF. Hindi ko alam kung ano ang nagawa nila sa nagawa ko. So itapat yung lahat. Kaya nga sabi ko mga sirs, gawin natin ang dapat nating gawin. Nandiyan kayo sa pwesto para magpatupad ng batas. So gawin nyo ang dapat nyong gawin. At dito lang tayo. So pag may umabot na mga orders galing doon sa mga group of Mason, may order na dito, kayo nang bahala doon kung anong kailangan gawin. Okay, mga sirs, God bless sa inyo. Sa susunod na lang ulit, naantok ako eh. Ginawa ko lang tong video, kasi yung napaka-critical ng mga ginagawa nila dito. Kasi based on sa satellites na ginagamit nila, tsumetsyempo sila kung kailan ako susugod, kasi inaabangan nila yung hyper ko. Tsumetsyempo sila sa hyper ko. Na-detect nila yung katawan ko. So pinakakagat nila ako ng pinakakagat na maigi dito. So masarap ng kagatin kaso hindi natin kaya yung ganong karami. Hindi ko kayang mag ground kick, hindi ko kaya mag flying kick. Baka siguro mga pwede ng Lito Lapid, pwede pa. O paano bumaril si Fernando? Gayahin lang natin. Okay, kayo nang bahala. Ano bang magandang gawin eh, di ba? Ganun ang ugali ng mga sundalo, di ba? Astig kung astig. Walang matitibag, walang papatibag. Yun ang ugali ng mga sundalo, di ba? Nabuhay kayo sa kampo. Para kasing nahawa rin ako sa inyo maging ganung katigas. So sana alamin yung lahat ang dapat nyo gawin. Hindi ko kayo sa inuutusan, kundi yung aral ang mag-uutos sa iyo kung anong dapat nyo gawin. Okay, God bless sa inyo at tandaan nyo sana yung lahat ng sinabi ko. Thanks and sa uulitin. God bless.